For today's video, ito na nga ang pinakamalungkot na araw para sa tulad ko na isang OFW. Babalik na ulit sa dating buhay at kakayod na ulit para sa ekonomiya. Ayan nga't ready na agad ang aking mga gamit at evicted na agad sa bahay ni Big Brother for today's video, PBB Yarn. Sa isang tulad ko na OFW, ito ang pinakamabigat na araw para sa amin ay ang aming pag-alis. Bago nga ako umalis, nagtipon-tipon muna din sa amin tere, sabay syempre paalaman moment. Nagpaalam din nga ang aking anak na panganay na si Kuya Bob na hindi na nga daw siya sasama sa paghahatid. Sumakit kasi ang kanyang tiyan at baka daw siya mahilo din sa biyahe kaya hindi na daw siya sasama. Ayan at inilabas na nga ang aking maleta at nahirapan pa nga dahil merong nakaharang sa hagdan. Para kasi yan sa aming alaga na si Sky para hindi siya makalabas. Pagkatapos nga mailagay lahat ng aking mga gamit ay konting oras na lamang at aalis na din ako. Sobrang mamimiss ko nga dito sa amin at matatagalan na ulit bago ako makauwi. Sobrang bilis nga lamang ng araw at parang kailan lang ay kauuwi ko lamang at ngayon naman ay paalis na ulit. Eto nga't nag-aakapan na kami ng aking anak na panganay para magpaalam at mas malaki pa nga sa akin. 13 years old pa nga lamang yan at siguradong sa susunod na pag-uwi ko ay mas malaki pa yan sa akin. Ganyan nga lagi ang eksena namin mag-ina kapag magkakasama kami, laging may pag-akap at may pag-kiss. Nasanay nga sila simula pagkabata kaya naman kahit malalaki na sila ay ganyan pa din sila sa akin, hindi nahihiya at malambing pa din. Close kami mag-iina at araw-araw din kami magkakausap kahit ako'y nasa malayo. At ito naman ang aking bunso na lagi ding nakadikit sa akin at siya nga daw ay sasama sa paghahatid sa akin. Ang sabi ko nga ay wag na sumama at mapapagod lamang siya at pagkahatid naman sa akin ay babalik na din naman agad sila. At ito naman ang aking ama na nagbibihis pa lamang, abay akala mo'y si Machete at hubad baro. Kasama din nga ang aking pamangkin na si Iya na bunsong anak naman ng aking kuya na panganay. At ang maghahatid nga sa akin ay ang aking ama at ang aking kuya. At sa magtatanong naman po kung bakit hindi kasama ang aking asawa sa paghahatid ay hindi ko talaga po pinasasama dahil aabuti ng gabi ay uuwi pa ng Laguna. Ayan nga't paalis na kami at pandikaway pa ang aking bunso, abay kung makakaway ngay akala mo siya ang mangingibang bansa. 4:30 na nga ng hapon nang umalis kami ng bahay at bago nga ako tuluyang umalis ay dumaan muna ako dine para magpaalam sa aking mamay at nanay at sa aking mga tiyuhin at tiyahin. Dini nga sa amin sa Candelaria, Quezon, ang tawag namin sa lolo at lola ay mamay at nanay. At ari nga ang aking nanay at bago nga ako dumaan diyan ay nakapunta na din ako dyan ng umaga. Bilin pa nga sa akin ng aking nanay nung nagpunta ako ng umaga ay wag na daw akong dadaan kapag paalis na at masisira lamang daw ang aking gayak. Ibig sabihin siguro ng nanay ay baka magkaiyakan pa kapag nagpaalam ulit ako kaya naman ang sabi wag na daw akong dadaan ulit. Malapit nga lamang ari sa amin at kapag pumupunta nga kami din eh, pwede lamang lakadin. Nung bata pa nga lamang ako ay tanging bahay lamang ng nanay at mamay ay nakatayo doon pero sa paglipas ng panahon ay marami na ding mga kabahayan. Ang aking mamay at nanay ay sa side ng aking ina at yun namang sa aking ama ay pareho ng patay. Bago nga ako tuluyang umalis ay dumaan muna ako din sa Bida ang Saya. Bumili nga ako ng cheeseburger na dadaling ko sa Israel para pampasalubong. Noon nga umuwi ako ng Pinas ay ang una ko nga din pinuntahan ay Jollibee at hanggang sa pag-alis ay Jollibee pa din. Wala nga Jollibee sa Israel, hindi katulad sa ibang bansa kaya naman kapag umuwi ng Pinas ay hindi pwedeng mawala ang Jollibee hanggang sa pag-alis ay Jollibee pa din. Pagdating nga namin dyan sa Diversion Candelaria ay lumipat na din kami ng sasakyan ng aking bunso. Para diretso na hanggang airport at 5:30 na nga ng hapon kami nakaalis sa bayan ng Candelaria. Ayan nga't nakatulog na sa biyahe ang aking bunso, talaga namang hindi yan mapahiwalay sa akin at hanggang sa paghahatid nga ay kasama pa din. Sa tuwing umaalis nga ako ay lagi yang umiiyak pero ngayon sa bahay pa lamang ay sabi na sa akin agad ay hindi na daw siya iiyak. Nasa airport na nga kami ng mga oras na yan at sa haba ng aming biyahe ay nakatulog na din ako. Habang ang palapit ng palapit sa may airport ay parang bumibigat yung pakaramdam ko na may halong lungkot. Ito yung pinakamahirap sa aming mga OFW lalo na sa tulad ko na isang ina na may maiiwan ng mga anak. Para sa aming mga OFW, ang airport ang pinakamasaya at pinakamalungkot din na lugar para sa amin. Dumating ng masaya at ngayon naman ay aalis ng lumuluha. Pagdating nga namin ay diretso agad ako sa loob para mag-check-in ng aking mga bagahe. Hindi na nga din kami nakapag-moment ng aking bunso at siya din nga ako kumukuha ng video. Kaya naman sabi ko hintayin ako at babalik din ako agad kapag naipasok ko ng aking maleta. Para pagbalik ko at boarding time na ay diretso na ako sa gate at hindi na din kailangan nilang maghintay ng matagal para makapasok ako. At dahil solo flight nga din ako ay nagahan ko din na mag-check-in ng aking bagahe para kung sakali na magkaroon ng aberya ay mayroon pa akong oras para ayusin. Pagdating ko nga ay mahaba na din ang pila at nang kiluhin nga ang aking maleta ay sobra ng 2 kilo. Hindi nga pinalampas ni ate yung 2 kilo na sobra kaya naman tinanong ko siya kung magkano ang babayadan ko para dun sa sobra. At nagulat nga ako ng bonggang-bongga sa sagot ni ate dahil ang kailangan ko daw bayadan para sa 2 kilo na sobra ay 7,000 pesos. Ay sus Ginoo, no pagkakamahal kaya naman ginawa ko na lamang ay binawasan ko ang laman ng aking maleta. At pagkatapos nga dyan ay dumiretso na ako din sa may Jollibee at din nila ako hinihintay at kakain nga muna bago kami umalis. At habang nga kami naghihintay ng aming order ay tumawag ang aking panganay na anak at tinatanong kung nasaan na daw kami at namimiss na daw niya ako.
Pagdating nga ng aming order ay hindi na din ako nakakain ng ayos dahil pagtingin ko nga sa oras, abay boarding time na pala. Kaya naman yung burger na kinakain ko ay nilagay ko na lamang sa bag para kung sakali na magutom ako ay may pwede akong kainin. Dali-dali nga ako ng mga oras na yan at tiniwanan ko na din sila na kumakain at pagdating ko nga sa may gate ay hindi pa nag-uumpisang magpapasok kaya naman naghintay pa din ako ng ilang minuto. At nung nakapila na ako at papasok na kami ay pinapunta muna ako sa gilid nung nag-assist sa akin at iripan ko muna daw yung aking OSC. At pagkatapos kong makuha ay bumalik din daw agad ako sa kanya. At ayan nga nakapag-refund ako ng 550 pesos. Daladala ko nga ng Israel at pag uwi ko nga ulit ng Pinas ay pambili din ng Jollibee. Ayan at sa wakas ay nakapasok na din ng eroplano at excited na nga din ako na maupo. At maibaba din nga ang aking biyabit na bag dahil ito'y may kabigatan at masakit na din ang aking balikat. Ayan at sa wakas ay nakaupo na din at makakapahinga na at konting oras na lamang ay lalarga na din ng eroplano. Abu Dhabi ang aming unang destinasyon para sa connecting flight. Thank you for watching.